Good morning mga guys. Magta-tiles po ako ngayon dito sa sarili kong bahay. Ito, pinabit ko na itong cabinet ng ano ko. Mga pan-display lang to. Yan, ginawa ko yan. 8 years na nakalipas. Tapos ang lugar na buhay pa rin. Nilagyan ko na rin ng breaker yung ano ko. At namin sa sementohan ko yan. At napalitadahan ko na itong palibot ng kwarto nyo. Bintana na lang at saka dito sa area nito. Nalagyan ko ng pinto at hollow blockan ko to para ma-close na. At nililinis ko tong area. Kaya itatiles ko ngayon to. Bumili na ako ng materyales. Linisin ko muna siya. At ang mga to ay i-dispose na to. Magiging kalakaw na lang to. Tsaka ito nga pala yung rep ng ano ko. Binili ko to, binigay ko sa kanya. Para meron siya itong stockan ng mga islang islang. Maganda pa naman to pagkabili ko. 1,000 lang bili ko dito. Ang tatak niya LG. Okay pa naman siya. At good condition naman ang motor niya dahil na-testing ko na. Balak niya dito ilagay yung TV sa ilalim ng display na ito. Meron pa pala ako dito ng Alfonso. Natira ito ng birthday ko. Ang February 18. Saka red wine. Hindi pa rin naubos. Ito yung gamit ko. Ito yung bakena ko. Grinder. May grinder ako bago din ko. Yung grinder ko. Ito pa, dalawang grinder. Yung pa, dalawa sa taas. Di ba, lilima yung grinder ko. Kasi guys, samahan niyo ako. Good morning mga katrabaho. Magle-layout na ako ngayon. Nalagyan. Nalabel ko na sila. Nag-level na ako para sa floor finish line. Ito nga, pinansiyan ko na itong kinuha ko na yung tamang sukat para sa top ng tiles. Hello mga katakabao. Ito pala ang tiles na gagamitin ko. 600 by 600. 60 cm by 60 cm. Ang kulay niya plain na white. Granite tiles ang tawag dito. Ito mga katakbaho. Ang tiles na mga katakbaho, pag ako nag-layout, sinusundan ko itong araw na ito. Itong araw. May araw yan, dalawa. Kung saan nakaayon ng araw,
Sumusunod lang ako. Yan nga guys, mga katrabaho. Actual muna ako. Baka ko makuha ang tamang diretsong linya. Nakapagpasok mo dito sa bahay, diretso ang linya papasok sa loob. At isang side lang ang may soroho. Dito, dinikit ko na siya rito. Guys, nag-actual na ako. Naktual ko na to. Yung tanse, naktual ko sa tiles. 60 by 60 itong tiles na ginamit ko. Plain na white. Isang side lang ang soroho ko. Kasi personal ko naman kung gamit, kaya ganun lang ang ginawa ko. Hindi gaya ng sa mga kumpanya, may sinusunod tayo na engineer. Basta ang importante, dito sa may pintuan, buo. Ganito ang ginawa ko. Tinansihan ko muna ng diretso para pagpasok ng bisita o ng sino man ay makitang diretso yung tiles. Ang kapal ng layout ko ng dry pack ay 1.5 inches. Okay guys, samahan niyo ako. Mga katrabaho, ito. Natanggal ko yung initigtigan ko yung mga natirang halo na tumigas. Kasi dapat tanggalin to. Dala nga ng magiging ampaw yung layout ng tiles nyo pag hindi tinanggal ko. Dahil ito hindi na masyado nakakapit eh. Nagkukos ko ng magiging ampaw ng magkukos siya ng pagiging ampaw ng layout ng tiles ko. Yung mga sementong pinaghaluan na tumigas, hindi kasi nakadikit masyado yan. Yan talaga tinitik-tik bago i-layout ang tiles. Mga katrabaho, ito na, nagtitik-tik ako. Kaya kayo, pag magpapa-tiles kayo, sasabihin nyo yung gagawa. May mga titik-tikin na dapat tanggalin, gaya ng mga ganito. Hindi nga yan. Pag hindi tinanggal yan, pag nilayout ang tiles ninyo, ito nakikita nyo ito ang original na flooring, tapos ang kapal ng naging halo na naiwan ganito, halos 1 cm, merong mas makapal. Yan yan, tinitik-tik ko yan yan mga sanggay mga katrabaho. Kaya yan, obligadong tanggalin yan. Kasi magkakaproblema kayo pag na-layout ang tiles nang hindi na. Kaya kayo, pag magpapagawa kayo, sasabihan nyo yung gumagawa. Lalo na pag kontrata. Kasi nakakatagal sa trabaho nila yan. Kaya kakausapin nyo sila na tiktikin muna bago mag-layout ng tiles. Diba guys? Para sa kabutihan nyo yan. Hello mga katrabaho.
Natapos ko na itong pagtik-tik dito bago ako mag-tiles. Ayan. Natapos ko na isang kwarto. Tingnan nyo guys kung paano kadami itong natik-tik ko. Papalo yan ng mga 4 na sako. Ang importante, ay balik ko yung dating original flooring bago ako mag-tiles. Para walang kapak ang tiles. Hello mga katrabaho, nandito na ako, nag-start na ako sa pag-layout ng tiles. Nakatatlong layout na ako ng tiles. Samahan niyo ako. At ito ang aking panimpla na pang top. Malapot na puro. Hindi ako gumamit ng adhesive. Ay na-budget natin. Ito. Plastic pa tong tiles kasi bago. Nalatag ko. Isisiksik ko muna siya. Ngayon, pag nasiksik ko na siya, tatanggalin ko. Katrabaho, lalatan ko ulit pagkatapos kong ipatan. The next day. Good morning mga guys, mga katrabaho, mga sangkay. Kumusta na kayo? Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po, natapos ko na itong tiles na ginawa ko. Mga katrabaho, nilagyan ko ng stopper tong pintuan. Ang sukat niya, 5 inches by 2 inches. Yan. Bakit kanyo ginawa ng lagyan ko yan ng stopper yung pintuan? Kasi itong area na ito, wala pa akong budget, kaya wala pang bubong to. In case na sobrang lakas ng ulan, eh baka pumasok dito ang tubig. Kaya nilagyan ko siya ng stopper. Ngunit mayroon naman siyang floor drain, baka hindi kayanin pag tuloy-tuloy ang ulan. Kaya nag-advance na rin ako ng
Baka hindi kayanin ng floor drain. Kaya nilagyan ko siya ng stopper. O, ito na guys. Mga sangkay. Tapos na ang flooring. Ito ang unang natulog dito sa tiles na ginawa ko. Ang alaga kong si Buknoy. Yan. Kompleto na siya. Ito namang side nito ay parang hugis kalamay. Kasi malaki dito, pagdating sa dulo maliit. Kasi ang lupa, ang sukat ng lupa namin ay ganyan. Dahil ang kalsada lumihis, kaya ganyan nangyari. Sa tapos ng tiles. Pagkus okay naman din yan. Importante maayos. Oh. 60 by 60, 19 pieces ang nagamit ko. Sa liit ng kwarto nito. Oh. Napalitadahan ko na siya. Hanging cabinet na pan-display niya. Lagayan ng mga top toys, mga kung ano-anong abubot. At itong area naman ito ay asintadahan ko pa yan. Oh. Kaya lang wala pa akong budget. Nakabili na ako ng hollow block. Buwangin na lang bibilin ko. Pansamantala, inuna ko muna itong tiles. Madali naman protection to. Lagyan ko lang to ng mga carton, plywood. Hindi naman siya madudumihan. Ang ginamit kong spacer ay pakong didos. Tinatayong ganyan. Yan. Ayan. Ayan. Yung pakong didos ang ginawa kong spacer. Kasi hindi ako nakabili ng spacer na original. Bagkus, dati naman gumagamit ako niyan kung hindi pa ako yung palito ng posporo. Ang ginagawa kong spacer. Yan. Hindi ko pa ito nag-grout kasi bago ako mag-grout, asintadahan ko muna ito. Tapos palitadahan kasi madudumihan pa yun. Madudumihan ang grout. Puti kasi ang grout nito eh. Baka magiging madaling madumihan. Hindi maiwasan kasi magpapalitada ako at mag-asintada ko dito. Kakabit ko pa yung hamba. Ang bintana yan. Ang sukat ng bintana ko ay 110 by 100. Yan. At saka itong bubong na ito, temporary lang ito. Kasi ito ang plano namin, slab to. Kaya para magamit lang tong area nito at malipatan ng anak ko. Pansamantala nilagyan ko siya ng bubong. Oh. Yan. 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 Ili-layout na lang ako ng ilaw mamaya. At ito, meron siyang temporary na ilaw. At nilagyan ko na rin siya ng media agua. At sa second floor, meron na rin. Sige guys, meron tayo mga katrabaho. Bye-bye!